Salamat po sa availability at opportunity na makapagturo si Pastor Eman sa amin sa isang very relevant topic tungkol sa Christian faith, sa scriptures, sa gospel. At ang kinalaman nito sa usapin na very vocal sa panahon namin. Talagang ito ay isa na sa mga vocabularies ng panahon namin na tungkol sa mental health. Kaya turuan niyo po kami bilang mga mananampalataya, paano namin ito titignan? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano namin ito ipe-perceive, Ama namin, sa liwanag ng inyong banal na salita. Maraming salamat po sa mga expertise ni Pastor Eman para makinabang kami dito sa biyaya mo. Maraming salamat po muli, O Diyos. Ihanda niyo po kami sa mga diskusyon, magkaroon ng produktibo at makabuluhan na mga talakayan mamaya. We praise you, Father. We praise you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ini-introduce natin si Pastor Eman Tamargo. Si Pastor Eman, hindi na naman siya first time sa atin. Nagsisimula pa lang tayo bilang church, ay na-invite na natin siya. Kung kailan nga alam ko kung kailan nawalan kami ng venue sa yun sa elementary school kaya yata nagkakapag-preach nun pas. Biglang nagkaroon ng problema sa venue. Tapos na-invite natin si Pastor Eman sa mga conference yung na nagsisimula pa lang, tapos sa mga Bible class din regarding sa same topic. So si Pastor Eman ang pastor ng Grace Through Faith Community Church sa May Cavite. So bigay ko na yung floor kay Pastor Eman. Maraming salamat, Pastor Eman. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po Pastor Joseph Pelejo sa pribilehyo na makapagsalita sa inyong iglesia at sa ating mga panauhin online. So ang topic na to ay hindi na bago sa inyo dahil kapag na aanyayahan ako sa inyo, madalas may relasyon ito sa mental health. At nagagalak ako na sa aking pag-aaral, nakikinabang pa rin kayo. At makikita ninyo na sa pag-unlad ng aking mga pag-aaral, may mas pino na tayong mga paliwanag tungkol sa bagay na ito. So, bago ang lahat, syempre dahil ang usapin ay mental health, baka mamaya meron tayong mga diskusyon na sensitibo ang paksa. So, listen at your own risk. Pangalawa, huwag niyo pong ituring ito na inyong personal counseling session. So ang layunin natin ngayon ay ipaliwanag ang kahulugan ng mental health, kung paano siya binibigyang kahulugan ngayon. Pangalawa ay ikumpara ito sa pananampalatayang Kristiyano at palitawin ang mga nakapaloob na paniniwala ng kasalukuyang kahulugan ng mental health. At pangatlo, bigyan din natin ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa mental health. So simulan na natin. Ang pamagat ng ating paksa ngayon ay mental health and the Christian faith. So hayaan niyong simulan ko ito sa tanong na sa ngayon, ano ang kahulugan ninyo tungkol sa mental health? Pag tinanong kayo, ano ang ibig sabihin para sa'yo ng depression or ADHD or obsessive compulsive disorder? May puwang ba siya sa iglesia? May puwang ba siya sa ating pananampalataya? So kung nahirapan kang sumagot ngayon, ang paksang ito ay para sa iyo, no? At alam ko na sa iba't ibang bahagi ng buhay natin ngayon, kakaharap natin ang mga ganitong kalagayan, no, related sa mental health. Dahil ang panahon natin ngayon, palaki na ng palaki at palawak ng palawak ang diskusyon tungkol sa mental health.
Kagaya niyan, malayo na ang iniunlad ng pagsulong ng mental health dito sa Pilipinas. Mula nung ipinasa siya noong ika-20 ng Hunyo 2018 at ito ay pinamagatan na Republic Act number 11036, ang Mental Health Act, na pinatnugutan, no, sinimulan nila Senator Riza Hontiveros. At ang mapapansin natin ngayon, no, muunlad ang serbisyo ng ating pamahalaan on a macro level. Pag sinabi nating macro level, pangmalawakan at pangmalakihang antas ng pagkalinga sa kalagayan ng tao, no? Pag sinabi nating macro level, ang damay dito ay usaping medical, no? Halimbawa, ang nilalaman ng Mental Health Act at ngayon ay pinasa na at bilang mental health law na pababain ng presyo ng mga gamot, no, para sa mga may suliraning medical. Pangalawa ay magkaroon ng social awareness tungkol sa usapin ng mental health at pag-aralan, no, ang mga iba't ibang kultura na nakakaapekto sa problema o suliraning mental ng isang tao. So hindi lang yan for medicine or medical care, kundi yan din ay for research and development and proper diagnosis of mental illness. So ngayong taon, no, hindi ko ito napanood pero nagkaroon ngayon ng tema, no, sa World Health Organization ngayong taon na mental health is a universal human right. Na doon pa lang, no, meron na tayong hint kung ano yung ini-emphasize dito. It's not just about medical care. It is also about its impact to the society and our right as human beings. Our right as human beings is to receive an appropriate medical care and to be taken care of, no, to fulfill our basic needs, no? Kaya bilang kaloob ng Diyos ay malaki ang pakinabang ng pagsulong ng mental health sa ating bansa. Before I am examining the mental health movement, bilang Kristiyano, syempre, kung aware tayo sa mga paniniwala at mamaya mapapaliwanag natin yon, parang allergic tayo sa mga ganitong mental health movement kasi parang ano lang ito, paniniwala lang ng mundo. Pero sa probidensya ng Diyos, may pakinabang din tayo rito, no? Pagdating sa gamot, pagdating sa access, no, sa mental health services, okay? At pagdating sa yun nga, proper diagnosis, no? At yan ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. So ngayon tingnan natin yung kahulugan ng mental condition. Sisimulan ko ito sa kasalukuyang nagiging usapin, no? Pag sinabi kasi nating mental condition, may ano na ito, meron na itong kinalaman sa mental disorder, okay? Or sa pagkakaalam natin ngayon na mental illness. So para mas maging maliwanag ang kahulugan natin tungkol dito, kunin natin yung kahulugan ayon sa naisulat sa Mental Health Act. Okay? Ituring nyo rin ito na parang statement of parang statement of faith nila, no? Sabi sa section 4, number 4, letter K, no? Yan kasi nakalagay sa document nila, no? And I will quote, mental condition refers to a neurologic, meaning may aspeto sa utak, no? Or psychiatric condition, apektado ng mga nangyayari sa ating utak, yung ating ugali or asal. Okay? Paano tayo mag-isip? Okay, characterized by the existence of a recognizable, clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotional regulation, or behavior that reflects a genetic or acquired dysfunction in the neurobiological,
psychosocial, or developmental processes underlying mental functioning. The determination of neurological and psychiatric conditions shall be based on scientifically accepted medical nomenclature and best available scientific and medical evidence. Na medyo nag-nosebleed tayo doon, no? Kasi may mga termino tayong hindi alam, no? Kagaya ng neurobiological, ano ba 'yon? No, or psychosocial. So, mamaya mas mahihimay pa natin 'yan, pero dito pa lang sa pagkabasa nito, meron na tayong mga hinala na ang paniniwalang ito ay nakaugat, no, sa kasalukuyang paraan ng siyensya, no, tungkol sa kanilang pag-aaral tungkol sa tao. Okay? Na sinasabi nila rito na kailangang maobserbahan sa pamamagitan ng siyensya ang nangyayari sa kabuuan ng tao. No, sabi nga dito, no, may epekto ang ating utak sa ating isipan, sa ating damdamin, sa ating kinikilos na maaaring may factor na ito'y minana mo or meron itong aspetong katawan, relationship, or pag-unlad natin bilang tao. Okay? Tas meron pa tayong makikita rito na scientifically accepted medical nomenclature. Kung ano ang metodolohiya nila ngayon ng pagtuklas sa kalagayan ng tao, pinagkakasunduan nila ito. Ang tinutukoy natin dito ay maraming case studies. Nag-aral sila ng iba't ibang tao, inobserbahan nila yan sa ospital, sa kanilang mga interviews, no? Nag-aral sila ng kultura, kaya masasabi nila na evidence-based, nasaksihan nila ayon sa sukat o sa metodolohiyang gamit nila, no? Paki-scroll down. So punahin natin. Ang mga paniniwalang nakapaloob dito ay resulta ng pagtatalo sa pagitan ng psychodynamic psychiatry at biologically oriented psychiatry. So paliwanag ko muna. Ang pagtatalong ito ay nangyari sa loob mismo ng community ng mga profesional, no? Noon kasi mayroong isang tao na ang pangalan ay si Clifford, yung mga naunang mga psychologists, no? Para sa kanila, ang problema ng tao ay panloob, no? At kailangan yon ipalabas kung anong naiisip nila, no? Ngayon, ang metodolohiya nila, kailangang masukat ito sa aspetong medical at aspeto ng utak, no, or neurobiological kung tawagin. Tingnan muna natin yung naging pag-unlad ng mga usapin nila sa loob mismo ng kanilang komunidad. So una, meron tayong tinatawag na psychodynamic psychiatry. So kilala naman natin ito, no, si Sigmund Freud, no? Dahil sa kanyang pananaw, kaya naging malakas na boses ang kanyang paniniwala from 1950s to 1970s. At pag sinabi nating psychodynamic, no, ang problema ng tao ay mauunawaan kung paano siya kumilos nung bata siya, no? Kung paano niya dinadala or hinaharap ang kanyang urges, yung instinctive drives, yung kanyang instinct bilang bata. At kapag hindi na fulfill iyan, nagkakaroon ng guilt, nagkakaroon ng bagabag sa kanya. At ang paghahati ng isipan ng tao, kung narinig nyo na yung id, yung ego at yung superego, na ang id ay yung malahayop or instinctive na pagnanais ng tao, pero dahil sa kanyang natutunan ng bata siya at sa pagbabawal ng kanyang magulang, nagtatalo yung dalawang yon, no? At ang nakakaranas ng pagtatalong yon ay ang ego.
So, ang problema ng tao, no, ay nasa loob, ayon kay Sigmund Freud. Yun yung paniniwala dito. Okay? So, paki-scroll. Sabi diyan, ayon sa paniniwala na ibinahagi ni Sigmund Freud, sabi niya, lahat ng sakit ng tao sa kanyang isip ay umiiral sa isang spectrum, or siguro dahil sa kakapusan ng wikang Tagalog, pwede nating sabihing sa kalawakan or bahaghari, spectrum, sa pagitan ng normal at abnormal. At dito, naimbento ang salitang psychosis. Kapag ang tao ay nagkakaroon ng problema, ang nagiging reaksyon ng tao, sabi niya rito, pagka dinadala ng tao, ng isang normal na tao, isang problema, umaalis siya ron, no, sa normal niyang ginagawa. Kaya nagkakaroon ng abnormalidad. At ang abnormalidad na yon ay makikita lamang o mapapansin lamang kung nawawala ka na sa realidad. Kaya pag sinabing psychosis or psychotic, meron kang karanasan na may nakikita ka o nararamdaman ka na hindi namin nakikita or nararamdaman. Ang tawag doon ay hallucination, no? Hallucination o kaya naman delusion, maling paniniwala tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, ikaw, nagkaroon ka ng problema, sabihin mo, dahil sa tindi ng problema mo, ako si Superman, or isa akong hayop, isa akong saging, no? So, ayon doon sa paniniwalang yon, nagkaroon ngayon sila ng batayan para gumawa ng isang manual. At yun na yung yung tawag ngayon sa tinuturing nilang standard kung paano nila sinusukat ang tao. So, ang tawag dito ay Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. At sa puntong ito, sa panahon na ang umiiral na paniniwala ay psychodynamic psychiatry, nakagawa sila ng unang DSM, no? Pati yung pangalawa at nailimbag yan, naipakita yan, no? Naipalatag yan noong 1968. So ngayon, ang problema ngayon, kung lahat ng tao ay may sakit sa isip, ano ang magiging kaibahan ng bawat tao ayon sa kanilang nararanasang problema? Okay? Kung mayroong tinatawag na melancholic, kasi nung time na to may melancholic, yung matinding kalungkutan, o kaya schizophrenia, gaano ako kalala o gaano ako kalayo sa pagiging isang normal? At yun ay hindi masagot ng nauna nilang paniniwala, no? Kaya sa pag-usad ng diskusyon sa pagitan ng mga doktor, ng mga psychiatrists at psychologists, ngayon ang pinangahawakan nila hanggang sa kasalukuyan ay yung tinatawag na biological oriented psychiatry or mas kilala na descriptive psychiatry. So nagsimula yan noong 1950s hanggang sa kasalukuyan. So mapapansin natin na sa pananaw ngayon ng mga eksperto, no, na hindi kataka-taka na umunlad rin itong filosofiya noon kasi meron tayong tinatawag na monism, ano to, philosophical one of the philosophies na ang tao ay kumikilos ayon sa dikta ng kanyang utak, no? Kung ano yung kanyang iniisip ay epekto ng galaw ng kanyang utak. At yun ay pinag-aralan, no, sa mahabang panahon at nabitbit yan hanggang nung 1950s. Kaya ang pananaw nila rito, ang problema ng tao ay mauugat sa kanyang pisikal na kalagayan. Pero ito yung interesting dito, no? Kaya pumatok ang paniniwalang ito kasi
nung time na may problema, gusto nila itong tugunan sa pamamagitan ng gamot. Kaya nung 1950s, gumatong ngayon. Kumbaga, in part, na lumawak ito, no? At na fuel siya. Mas napasulong siya. Kumbaga, isipin nyo yan na magkasabay na nangyari, no? In part, na halos magkasabay pala. In part, merong paniniwala na ang problema ng tao ay maaring pag-aralan sa kanyang pisikal na kalagayan, yung kanyang utak, no? Kung paano dumaloy ang kanyang dugo, kung ano ang kalagayan ng kanyang mga organs. At doon sa paniniwala na matutugunan ng gamot ang problema ng tao. At nung time na to na marami ang may kaso ng depresyon, umisip sila ngayon ng tugong medikal para malunasan yung depresyon na yon. Kaya lumabas yung mga unang antidepressants, no? Hindi mo na ako magpapangalan ng mga gamot. Sapat nang sabihin na nagkaroon ng mga unang gamot para tugunan ang depresyon. So, ano ngayon yung resulta nito? Nagkaroon ngayon ng mas masikip or mas kumbaga constricted na pananaw tungkol sa kalagayan ng tao. Okay? Meron kasi silang pananaw na yung pagtuklas ng biochemical causes, yung likido sa utak natin or sa ugat natin, sa dugo natin, may epekto yan sa brain at yung brain natin ay nagbibigay ng signals for us to behave. So ngayon, ang resulta nito, mas maraming criteria ngayon, mas maraming batayan para masabing ikaw ay may mental illness or kung ano yung mental condition mo. Kaya ang produkto niyan, no, meron tayong tinatawag na DSM-3 at kung mabanggit ko lang sa DSM-3, inilagay yung term na homosexuality. Noon, ang turing nila sa homosexuality ay sakit, no? Pero naging controversial 'yan. Kaya nga sa pagdating ng DSM-4 hanggang DSM-5, tinanggal nila yung homosexuality. Okay? So, ang nangyari ngayon dito, at ito tatandaan niyo mabuti, ganito ngayon ang kanilang pananaw. Ang focus ngayon ng pag-unlad ng tao, sorry may lobo kasi may sign ano. Ang focus ngayon ng psychiatry at yung current ngayon na batayan ng mental disorder ay doon sa description kung paano ka nilalarawan ng kanilang standard kung ano yung condition mo at hindi kung bakit ka may condition ganyan. Okay? Their focus was not on the causation but on the increasingly detailed description. Kaya ang nangyayari ngayon sa atin, mas dumadami, rapid growth, or in other terms, mayroong proliferation of psychiatric diagnosis. Na imbis na pag-isahin nila, mas paglapitin nila yung mga batayan natin, kondisyon natin, mas dumadami pa siya. At nagiging problema, kahit yung ordinaryong problema natin, ang nararamdaman natin, feeling natin meron tayong mental disorder or may mental illness. So ngayon, bibigyan natin to ng kahulugan, yung mental health. Ngayon, nalaman natin ano yung pananaw ngayon ng modern secular psychiatry pagdating sa mental illness. Ngayon, paano tutugunan ng tao ang problema niya, no? Ang kanyang kalagayan na nahihirapan siya from that category of a mental disorder. Makita rin natin yon sa Mental Health Act. At ang sabi rito,
Mental health refers to a state of well-being in which the individual realizes one's own abilities and potentials, copes adequately with the normal stresses of life, displays resilience in the face of extreme life events, works productively and fruitfully, and is able to make a positive contribution to the community. Kung dito lang, no, wala pa tayo dun sa nilalamang paniniwala, sa pagbasa nyo pa lang ng kahulugan nito, meron na tayong hinala na ang sentro ng tugon natin sa ating problemang mental or kalagayang mental ay magmumula mismo sa ating bilang tao. No? At sa ating pag-unlad bilang tao, natututunan natin na harapin ang problema ng buhay. Ang bawat stresses ng buhay, problema, suliranin ng buhay. At ikaw bilang tao, lumalago ka at ikaw ay magkakaroon ng positibong contribution sa iyong lipunan from individual to community. No? From the individual to the community. So ano yung mga nilalamang paniniwala nito? Paki-scroll down. Ayan. Ito yung mga paniniwala niyan. Ang tao ay may kakayanang makilala ang kanilang abilidad at potensyal upang umahon at magpatuloy sa gitna ng dusa at hirap ng buhay. So kung ilalagay natin ito sa isang termino, magbibigay ako ng dalawa. No? Una, tinatawag natin itong humanism. No, humanismo. Okay? Na ang kalagayan ng tao at ang layunin ng tao ay upang siya ay umunlad bilang tao. Okay? At kung idadagdag natin ang sekularismo, hindi mo kailangan ng relihiyon or paniniwalang espiritual para maintindihan ang pagiging tao mo. Yan. Kaya nga, nagmumula sa tao ang solusyon. Kung malaman mo ang iyong angking potensyal o sa ibang teorya ay yung iyong angking kabutihan, kaya mong umahon at magpatuloy sa gitna ng dusa at hirap ng buhay. Yun yung sinasabing extreme stressors of life. If you understand your condition, okay, you yourself will find a solution to be resilient and to continue. Okay? Kaya sa pangalawang paniniwala, layunin ng tao ang maging produktibo, yung human flourishing na sinasabi, no, ng humanismo, no? At mamunga bilang tao na bahagi ng isang komunidad. To be functional. Yan, lagi yung ginagamit, no, sa psychiatry and psychology, no? Your human flourishing and your human functioning. So, ang punto natin, ang pinauunawang pananaw ng mundo ay ang kakayanan ng taong makamit ang mental health sa paraan ng tao, hindi sa batayan ng Diyos. And let me dissect that. No? Sabi, ang dapat nating ituring sa pag-develop ngayon ng mga standards, yung ng ating kalagayan bilang tao, we can share observations with secular professionals or psychologists or psychiatrists about man. And that criteria of mental disorders will help us quickly categorize human condition. Pero we cannot share some interpretations that is related to our moral condition as human beings. Or, we cannot share nor subscribe to
the interventions na pwede nilang ibigay. At yun yung sinasabi natin, yun yung paraan ng tao. Bagamat meron silang masasabi tungkol sa tao, nagkakaproblema ito sa interpretasyon at sa intervention, sa metodolohiya kung paano tutugunan ng tao ang pangangailangan niya sa kanyang pagkatao. At ang nakakalungkot rito, sila ay kapos, ang kahulugan nila ay kapos sa batayan ng Diyos. Wala silang sasabihing kasalanan, bahagi ng kasalanan, wala rin silang sasabihing tungkol sa Diyos, at ang kanilang alam na batayan at paraan ay taliwas sa batayan ng Diyos. Kaya mahalaga na maikumpara natin ito at mapagkaiba natin yung kahulugan ngayon ng mental health sa alam nating pananaw ng mental health. Kaya nga, sa akin, I would capitalize the term mental health kasi it is defined today as secular and humanistic. Secular humanistic. So ngayon, ang definition natin ng mental health ay ayon sa salita ng Diyos. So scroll down. So ito yung mailalatag ko sa inyong batayan natin ng mental health. Una, kailangan muna nating sang-ayunan na ang Biblia ay naglalaman ng sapat, buo, at makapangyarihang kapahayagan tungkol sa kalagayan ng tao. Yan. We believe and we should believe on the sufficiency of scriptures. We should believe that God is speaking through the scriptures, that God is the supreme authority, and the Word of God transforms lives. Kaya, yan, sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, no? The Bible or the Word of God is sufficient to talk about life and godliness. Okay? So, ang ilalatag kong mga paniniwala ng Biblia ay ayon sa naratibo na ipinahayag ng Diyos ayon sa kasaysayan ng Biblia, no? Gawin natin ito, no, from creation to the fall, then redemption and restoration. So ito yung sa tingin ko, ito yung mga paniniwalang dapat nating ingatan bilang mananampalataya. Una, magsisimula tayo sa paglikha ng Diyos. So, ayon sa Genesis 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. We are created as image bearers of God. We resemble God. We are reflections of His attributes, no? And not only that, God inspired us. Hiningahan tayo at nagkaroon tayo ng kaluluwang ng kapwa kaluluwa at katawan. They are diverse, no? May pagkakaiba pa rin yung katawan at kaluluwa, but they are united. That's why we can say that we are created as embodied souls. Mahalaga yan kasi sa pag-unlad ngayon ng pananaw tungkol sa mental health, kumbaga in passing na lang yung usapin ng spiritual. At ang usapin pa nga ng spiritual para sa kasalukuyang kahulugan, ito yung mga mystical na pamamaraan like yoga or mantra or other traditions that they can profit from. Kaya masasabing kaya nilang makaangat spiritually. No? But our definition of soul or spirit derived from the Genesis account, which tells us that God breathed
into our nostrils. Siya yung nagbigay ng buhay. That is why, when we say that we are embodied souls, we are responsible, moral creatures. Kaya pag sinabi nating meron tayong mental condition, there are categories that is uh, that is related to moral condition. Okay? So kung dito lang sana natapos no ang kasaysayan ng tao, pwedeng sabihin na ang tao in its fullness and its origin is a perfect mental condition. 'Di ba? Wala pang kasalanan, kaya pa nating makapag-decide no both good and evil, yung ating free agency, okay? And we are satisfied. Kumbaga, we can flourish as humans without sin. But in the decree of God, mayroong bahagi yung fall. At yun yung number 2. Ang ugat ng paghihirap ng tao ay sa kasalanan. At nagdulot ito ng pisikal at moral na pagbagsak. Okay? In the garden, it happened that man rebelled against God and its effects are so great, no? Kaya nga kasama rin sa diskusyon ng mental health ang usapin ng noetic effect of sin. Na bagamat ang siyensya ay may masasabi tungkol sa behavior ng tao, they will not account for the noetic effect of sin. Yung pauunawa ng tao at ang kanyang mga kilos, maging ang kanyang katawan, ay apektado ng kasalanan. Kaya tayo bumagsak, no? At doon na namunga ng mga kasalanan. Kasalanan ng pagpatay, kasalanan ng poot, kasalanan ng pagkakaroon ng likas na yung taliwas sa ating kalikasan bilang tao. That is why male are desiring to have sex with other male or women to women. Yan ay epekto ng kasalanan. And since then, suffering is part of human life. Suffering is not original in the creation of God. Since the fall, men are packed with suffering. Yun ang sabi sa Ecclesiastes 7:14, no? Consider the work of the Lord. Okay? Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14. Sabi rito, in the day of prosperity, be joyful, and in the day of adversity, consider God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. May pasanin tayo bilang tao at kabilang na doon ang personal na kondisyong mental ng tao. Depression, yung mga iba't ibang disorders, yung mental disability, neurodevelopmental disorders, or even personality disorders, they are both, and they are all products of sin and part of human reality. Okay? So unless the Lord will remove that from our experience, what we can only do is to face it, no? But it did not end there, no? The true response to mental health does not come from us, but from God Himself. Nagmumula sa labas, hindi sa angking kakayanan ng tao. At dito nagkakaroon ng kaibahan yung kahulugan ngayon ng mental health sa kahulugan ng Biblia. Sabi sa Matthew 16:26, what does
the man profit? What does a man profit if he gains the world but in exchange for his soul? Ang tao, ang sinasuggest ngayon ng movement, mental health movement, flourish as human beings, fulfill your needs. But the question is that need affect the very need of man, which is both body and soul? In fact, what is really important is our souls. No? Anong kapakinabangan na lumago ka bilang tao, naging produktibo ka sa iyong lipunan, kapalit ng iyong kaluluwa. Pero ang binibigay sa ating paliwanag, kailangan nating mabuhay sa panahon ngayon lang. Wala sa hinaharap. The here and the now. The Bible tells us that there is a greater answer or better response to mental health. And that comes from God Himself. No? Hindi siya natapos doon sa simpleng pagkain at pamamahinga, kundi pagkatapos na magkasala ng tao, mayroong ibinigay na pangako ang Diyos. At yun na yung number 5. Okay? Ang rurok ng pag-unawa sa pagtugon sa problema ng tao ay sa krus ni Kristo, ang nagdusang lingkod. Mababasa natin yan sa Isaiah 53. Pero ngayon, ang babasahin natin ay 1 Peter chapter 3, verse 18. Sabi dito, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in spirit. So, ang layunin ng pagdating ng tagapagligtas ay hindi upang iligtas ang ating katawan lamang, kundi tinutugunan nito ang tunay na kalagayan ng tao. At ang kalagayan ng tao, at ang sabi nga ng aming professor na si Dr. Andrew Rogers, ang sabi niya, the best diagnosis that you will ever hear is that you are a sinner. And because you are a sinner, you need forgiveness. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya niya magpagaling, pero ang higit na kailangan ng tao ay kapatawaran. It is not just rehabilitation or recovery. You need to be right before God. You need restoration. You need redemption. At yun ang finulfill ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. No? That is the very the real response, no? At yan ay mapapaliwanag ng salita ng Diyos. Okay? Pero siyempre, hindi lang yan. And this is what we must appreciate in our faith, no? Since Jesus Christ incarnated, lived a perfect life, suffered, died, buried, and rose again, and he is now seated at the right hand of the Father, we have now a perfect example of mental health. He is the perfect standard of mental health. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi rito, chapter 2 verse 21, for to this you have been called. Kinakausap ni Pedro ang mga nagdurusang mga mananampalataya na nagkalat. Sabi rito, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow His footsteps. People encounter suffering every day, but as long as they live apart from the saving grace of God, suffering will not make sense to them. But because of Christ,
suffering makes sense because we share His sufferings. Kahit na may condition ka sa iyong physical na aspeto, sa iyong pag-iisip, no? In the words of Paul, you are sorrowful, yet you are rejoicing. And the progress of mental health in the Christian term is sanctification. Okay? Pag pamumuhay ng malinis sa harapan ng Diyos, no? Hindi yung tinanggap mo si Kristo bilang yung Panginoon na tagapagligtas, pero ang pamumuhay mo, pagharap mo sa problema ng buhay ay para sa paraan mo. That's not what sanctification means. That's not how we respond to mental health. Mental health is in the terms that God has set. To be perfect, just as the Lord your God is perfect. And now, Jesus Christ became our perfect example. We now have an example of mental health. Okay? At pangpito, at ito yung panghuli, may malinaw na layunin ang pagdurusa at pamumuhay ng may pagtsatsaga. The reason why Christians joyfully bear their sufferings in this life is because of the Spirit that was bestowed in them. Okay? Kung matatandaan nyo yung Romans chapter 5 verse 1, sabi ron, because of our uh, being justified, we have now peace with God and we have now access to His throne of grace. We are now have access as His adopted children in Christ, that we can now say, Abba Father. It is because of the Holy Spirit. We can endure, nagtitiis tayo. We can rejoice because of the Holy Spirit in us. That is why in 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18, sabi ron, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, we're talking about our flesh, no, yung ating remaining nature, no, as human beings, we are yet sinning, no, but in the courtroom of God we are now justified. Though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. And take note of the word being renewed. It is progressive. Okay? Bagamat alam mo sa sarili mo na naghihirap ka, alam mo na sa iyong kalooban, ikaw ay binabago araw-araw. It is because of the work of the Holy Spirit. And that affliction that is light, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. This is the part that the current definition of mental health will not provide to us. Wala silang ganito. They don't have true and lasting hope. Kaya ito yung palagi kong ini-emphasize kasi ang sabi nga ni Senator Ontiveros sa kanyang speech nung naipasa ang batas na ito, hope is now here. Hope is here. And I ask, is that really what hope is? Hope is being confident to the things you believed. No? That is faith. That is being confident to the things that you hope for. Okay? So, meron pa yan. Paki-scroll ulit. At patapos na tayo. Yan. Sabi dyan, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So, ang pananampalatayang Kristiyano, ang may pinaka maliwanag na pananaw tungkol sa karanasan
ng tao. We're not just talking about how to compare both the definitions of mental health. We are making sense of what mental health is, and we are making sense of what our condition is. Okay? So I will leave with 3 points. No? Ang tunay na pag-asa ay hindi sa kasalukuyang kalagayan. And this is happening right now. People are trusting themselves into medicines. They are entrusting themselves to secular interventions. But I would say that while it helps, it will not give you a lasting change. It may give you recovery, it will help you rehabilitate, but it will not restore you, both body and soul. What we are talking about is our eternal condition. No? And second, ang layunin ay hindi lubusang paggaling sa buhay na ito, kundi ang pag-asa ng kalubusan. Kaya nga, yun ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8, no? While the creation is groaning, we are waiting for the resurrection or the redemption of our bodies. We may not attain perfect mental health here in this life, but we wait for that eternal hope, for that hope that we will be glorified, not only in ourselves, but with Christ. We will share His glory, only that we will suffer with Him. Okay? Kaya, ang sabi sa Psalms, no? Sabi dyan, sa Psalm, for God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. On God rests my salvation and my glory. My mighty rock, my refuge is God. The current definition of mental health that uh, the world offers us is not enough. We must look again from the scriptures and grasp the great truths about Christ and what He has done. And it will make sense if we understand the gospel and we will receive it by faith. Yun lamang mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, maraming salamat Pastor Eman sa very detailed na pagtuturo tungkol sa usapin ng mental health at tinuturo mismo ng scripture tungkol dito. Magandang malaman yung mga progress tungkol sa kaalaman natin dito. Kasi may mga shiftings talaga na nangyayari pagdating sa pagtalakay dito. So, bago tayo mag-discussion, so nasa discussion period na po tayo, pwede tayo bigay ng mga questions natin at mga comments or mga realizations tungkol dito sa pag-aaral natin. Pero bago po yun, pa-open po ng mga cameras natin. So, magkaroon lang tayo ng very brief na picture. Ayan, pa-open po ng mga cameras natin. Asan na ba yung akin? Okay. Wala kasi akong camera dito sa sa laptop eh. Kaya, okay. Ayan, okay. Sige po. Sa mga available, so open po ng mga cameras nyo. Okay. Hi, baby Idalet. Gising ka pa rin, ha? 10 o'clock na, ha? Sige, let's 1, 2, 3. Okay. Isa na lang po. 1, 2, 3. Okay. Salamat.
Pastor Eman, salamat po ulit sa pagtuturo. Ngayon, punta tayo sa discussion period natin. So, pwede po kayo mag-chat ng mga questions. Pwede rin kayo raise ng hand para kung meron kayong mga iba't ibang mga gustong itanong. Ayan, si Jorlan. Hello. Hello, Jorlan. Ayan. Ka-work ni Pastor Erdy before. Pati sa mga guests natin, no? Magandang gabi. Ayan, andito sila. Si Deacon Marlon, Arvin, Blessed, Cass, Charlene, CJ, si Claire, Darlene, Arian, Pastor Erdy, J. Lord, Hermar, si Josh. Parang nasa labas yata si Josh nung nagpipicture kanina. Jem, si John Paul, si Jorlan, Kiel, Leslie, Pam, Reschan, Rosana, sila Sid, si Ate Sydney, si Mama, ayan. Si Tajo, si Mama yan. Ayan. Nasa ano pas? Nasa work si ano? Pauwi pa lang si Josh ngayon. So, ayan, sige po. Punta tayo sa discussion period. So, nag-raise ng hand si Arvin. Go, Arvin. Good evening, Pas Eman. Morning, Pas Joseph. Good morning. Good evening, Pas sa inyo. So, post ko lang yun, yung naging insight. So, yung una ko muna, check ko lang kung kasya lang. Hindi pala kasya. Hindi kasya. Ano bro, hindi kinaya yung ano mo. Hindi kinaya yung realization mo. Sige, go bro. Ako na rin bahala magbasa muna. So, start ko muna sa naging insight ko. Then sa mga questions na lang. Mga curious questions ko. And somewhat serious din. So, basahin ko muna sa insights ko. So, be wary of taking mental health solutions outside the guidance of your church. As many, if not all solutions for mental health are humanistic and are spiritually devoid of God. Parang ito pala yung na-realize ko dun sa discussion kanina. Kaya parang nagtataka, parang may kakaiba pagka galing ka sa labas ng church. Tapos iba yung galing sa loob ng church. Na kapag usapin ng mental health, ito pala yung prevailing view ng mundo ngayon. Marami talaga, or if not all na nga talaga, wala talagang pakialam sa Diyos. Kakailam lang nila ma-resolve yung problema ng tao. Na parang, kumbaga parang problem solving lang na walang pagtingin sa spirituality. Then yung sa second point lang naman, the default setting for mental health in people is that they are not at a good state at all outside of God as they remain in sin. No drugs or medication cure sin. It's only by the blood of Christ. So, pang support na rin sa first point, naghanap sila ng droga o kaya gamot. Nagko-cure sa effects ng sin. Now, grabe naman yung wording mo, droga. Ganun naman talaga po. Anyway, go. Legit nga yun po. Kasi nagtataka ako, meron kasi mga drugs na hindi nga alam yung totoong side effect, pero pinaprescribe pa rin. Tapos nagiging addicted yung tao doon. Nakadagdag pa sa problema, imbis na nakabawas. So yun yung nakita kong additional insight. Then yung sa pangatlo naman, our present sufferings ought to point us to God and to Christ. The perfect mental health is never achievable in this life. It is a fool's errand to consider that a life of no suffering in the world is a good life. So, normal lang talaga na may suffering. Pero abnormal na nagsasuffer tayo under sin. So, at least, again, mabigat na insight din. So, sa tanong naman ako sa mga questions. So, sa lahat naman ng available na pwedeng masagot, ilatag ko na lang. So, how to minister to those with diagnosed conditions is nag-exist nga yung mga conditions na sabi earlier, like ADHD, OCD, Down syndrome, yan, yung mga ganun na mga conditions, autism, to name a few. So how do we minister to those kinds of people? Yung sa second question ko naman, kung may kilala ko or currently nagtitake ka ng medications, dapat ba tayong tumigil sa pag-take? Or should we continue or should we consider something else? And yun sa last point ko naman, how should we consider the relationship of physical and mental health? Yun lang naman yung mga sa akin, Pastor. Salamat Arvin sa mga realizations mo. So, Pastor Eman, nakalist na yung questions niya. So, ikaw nang bahala. Una, recorded ba to? Yes. Okay, sige. Si Yumi, shoutout kay Sister Yumi. Nag-aabang kasi siya ng recording. Okay. Sige. So, maraming salamat, Brother Arvin. Maganda yung iyong naging reflection. Okay. So,
Una, how to minister to those with diagnosed conditions. Una, at itong outline ng sasabihin ko ay hango sa libro na nai-promote ko dun sa The Narrow Path Podcast. Yung Descriptions and Prescriptions ni Dr. Michael Emlet. Isa siyang medical practitioner and family counselor for 10 years. No? Isa siyang biblical counselor. Sabi niya, don't be scared of by a diagnosis. Yun ang unang-una. Kasi tayo ngayon, di ba, sa mga churches, no, dahil may mga ginagamit niya yung mga mental, yung categories ng mental disorder, parang ilag na agad tayo, na parang wala tayong kakayanang harapin siya. Ang unang-unang payo niya, don't be scared of by a diagnosis. Okay, do not abdicate, do not forget, or do not avoid your responsibility for those cases with psychiatric diagnosis. In my experience, I have counseled many psychologized persons na sila ay may diagnosis na nakuha from their mental health professional. At ang naging stance ko diyan, I'm not afraid of their diagnosis. No? Well, in fact, we can be a friend to those who are suffering, and that is the very ordinary yet a meaningful one, and we can commend those who sit and listen to people who are suffering and categorized with popular diagnosis of today. Kaya mong maging kaibigan, kaya mong makinig kahit hindi ka graduate ng psychology. Don't be scared, no, by a diagnosis. Pangalawa, for those who are struggling with a diagnosis and those who help people with diagnosis, do not take the diagnosis as their identity. Kasi, halimbawa, may nagpakilala sa iyo, bro, Christian ako, pero may diagnose ako ng bipolar disorder, so intindihin mo ako. Ganyan. My problem with that is some people who are diagnosed with such categories, they think that being a child of God is a less of an identity than having a bipolar disorder. Mas ituturing pa nila na sila ay depressed, sila ay mayroong ADHD, than appreciating how God saved them as an adopted child of God, no? So treat the diagnosis as an organized suffering of man that will only describe your experience and not take it as your identity. Okay? Magbibigay lang siya ng mga list ng mga quote-unquote sintomas, but it should not dictate your identity. Okay? And that is related to the third point, no? Diagnosis should not be your destiny. Okay? Because God alone possesses the ultimate transforming agenda for His people. At nabanggit nga natin kanina that our destiny there are only two, no? There are only two. Either you are away from God or you are with God in Christ. So do not take your current diagnosis as your destiny. At sabi nga ni Dr. Michael Emlet, ito isa to sa mga quotable quotes niya, psychiatric labels don't tell a story. There are more details in the person's life that you need to uncover than being reliant to the diagnostic category. Okay? And diagnosis should not put an end to a ministry. It should be the beginning of the ministry. We must have a ministry mindset. Kaya sa mga cases with bipolar disorder or merong obsessive compulsive disorder or may mga sexual dysfunction or personality disorders,
the first question or the first statement that you can tell to that sufferer is, tell me your story. What is your story? Can you tell me more about what is happening to you? Ano? Sige, upo muna tayo, may kinig ako. Anong nangyayari? And the Bible speaks about our full orb experience. So to minister with the sufferer is to sit with him or her, listen to him, and listen with objective questions. Okay? Huwag tayo yung puro bakit, kundi ano yung mga nangyayari sa kanyang buhay. No? Sa outline ni Paul Tripp sa how people change, ang sabi niya ron, there are merong heat sa buhay ng tao, no? Yung current suffering natin and how we respond to the suffering maybe is a result of a bad tree or a good tree. The bad tree bears bad fruit, while thorns bear bad fruit, while the good tree bears good fruit. So, yun. And we have to emphasize the work of the Spirit in the lives of those diagnosed sufferer. No? Magsisimula tayo lagi sa identity. Ganon si Pablo, 'di ba? Kayo mga anak kayo ng Diyos, or sa kalagayan ng mga taga-Korinto, kayo ay iisa kay Kristo dahil sa mabuting balita, pero nag-a-act kayo as if you are not a Christian. Okay? So, kailangan din nating i-tackle yung mga particular issues. Hindi natin hahalukayin lahat-lahat kahit unnecessary pa yon. Maging specific tayo, no? Maging matalino tayo sa pagtatanong. We must seek wisdom in the life of that suffering. And then, we must tackle the heart issues. Okay? Heart issues. Ano ba yung iniisip niya? Ano ba ang pananaw niya sa kanyang pagkatao? Ano bang pananaw niya tungkol sa kalungkutan? Ano bang pananaw niya tungkol sa ganitong bagay? Saan ba siya natatakot? No? Anong kanyang motivation, yung kanyang fear, yung kanyang goal, yung kanyang desire? Ang desire ba niya ay sa iba, hiwalay sa Diyos? Pag nagagalit ba siya, gusto niya na ma-please ang kanyang sarili? Those are factors to consider. Ano? And take note of this, every question should lead to an issue of worship. So, kapag tinatanong natin siya, kailangan nating halukayin ano ang kanyang mga idolo. Who or what are the idols of his or her heart. Okay? But not only that, the benefit of understanding psychiatric diagnosis or yung category nila ngayon is to also talk about the physical condition. 'Di ba? Kapag galit tayo or anxious tayo, 'di ba? Madaling mapuna yung mga external manifestations like deep breathing, agitation, sweating, 'di ba? Or yung average sleep niya per day at indication yun na maaring siya ay depressed or anxious, 'di ba? So both spiritual and physical aspect, no? And the surrounding factors like relational, educational, family, or church, lahat yun dapat kailangan nating i-explore or navigate. Okay? So, ang punto niyan, our observations should be subservient to the biblical diagnosis. Baka kasi mag-rely lang tayo na okay, may bipolar ka pala. So sige, ito na yung tugon natin. Hindi. Whatever you observe, you use the lens of the scripture to help the person think biblically.
Okay, doon tayo sa pangalawa. Pasensya na at mahaba, no? Sa pangalawa, we must understand the role of medicines, no? If I will only give the current definition of, sabi ni Michael Emlet ay psychoactive medication, ang definition doon, psychoactive medications refers to the chemical substance that are designed to enter the brain tissue from the bloodstream to cause changes in mood, thoughts, emotions, and behavior. At maganda niyang pinunto na any medication has its psychoactive effects. Okay? Most any medication with high enough doses, pag masyadong marami kang in-intake, can have a psychoactive side. Halimbawa, mabilis tayong makatulog, or aligaga tayo, mabilis tayong tumaba. So, yan lahat ay may side effect. But take note that, at ito rin isa sa mga natutunan ko, to say that a drug is psychoactive and medically accepted, dadaan yan sa Food and Drug Administration. Meron yang quality control. May testing yan, clinical trial. So, once na na-approve yan, pwede na nilang i-reseta yan. At ang nagre-reseta lang ay psychiatrist. No? So, ano yung role natin? Should we tell them to stop? Una, understand that medicines alleviate the symptom. Okay? Halimbawa, sa antidepressants, merong mga gamot na nagbibigay ng sigla, kumbaga, or nagtumutulong sa katawan na mag-secrete ng serotonin, no? Ilan lang 'yon sa mga neurochemical substance, no, biological substance sa ating katawan na tumutulong na lumaban sa depression, kaya nga antidepressants eh. Ang kailangan din nating isipin, medications consistently being taken can have an impact of tolerance level. So kapag ang gamot ay palagi nating ini-intake at hindi siya tumatalab, pero kailangan pa ng katawan natin, ang irereseta sa ng doktor, ng psychiatrist, mas mataas na dosage. So dapat alam din natin yung mga gamot na may matinding effect pag hindi na natin siya ini-intake. Okay? So ikaw, huwag ka magmarunong na sabihing itigil mo yan. Kung hindi, tanong mo muna ano ang sabi ng psychiatrist mo sa'yo. Okay? So pag nirekomendahan na siya ng psychiatrist na itigil. Pero tulungan mo din siya, ano ba yung nagiging epekto sa kanya ngayon ng gamot, no? Dapat aware siya diyan. Pangalawa, dapat lagi nating i-emphasize na kapag tinulungan ka na ng gamot para maibsan yung pangangailangang physical mo, kailangan nating matugunan ngayon yung spiritual na aspeto ng kalagayan mo. Okay? Sa madaling salita, hindi natin basta sasabihing itigil niya. Baka sa tindi ng nararanasan niya, mas kailangan pa niya ng gamot. Pero kailangan niyang samahan ng spiritual na payo. Yun ang sinasabi sa James chapter 5, di ba? Pagkatapos na ipapanalangin siya, papahiran siya ng langis, pero merong bahagi ang paraan ng biyaya ng Diyos, panalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbubulay ng salita ng Diyos, o maging yung Lord's Supper. Kung ikaw ay mananampalatayang gumagalang sa paraan ng biyaya ng Diyos, hindi natin yan i-chepwera or ilalagay sa ilalim ng medication. Okay? Pangatlo, paano natin i-consider yung relationship ng physical and mental health? Babalik ulit tayo sa creation. We are created as embodied souls, and mental health is a manifestation of the relationship between
our spirit and the body. Kapag ang physical ay mahina, di ba? It's either we are tired of thinking things, di ba? Kahit si Elijah sa 1 Kings chapter 19, sinabi roon na pagod si Elijah, kaya sinabi niya na kunin niyo na lang ang buhay ko. Pero nung pinakain siya at natulog siya, pagising niya, kumain na naman siya, natulog siya ulit. Tapos nung gumising siya, kinausap siya ng Panginoon, bakit ka nandirito? At naintindihan niya na hindi lang siya ang propeta na natitira. So, ang kapaguran or may mga karamdaman tayo na nakakaapekto sa ating pag-iisip. Minsan, sa sobrang sakit ng nararanasan natin, mabilis tayong magalit, no? Pero hindi pwedeng maging dahilan ang physical na aspect para kalimutan ang spiritual health. Okay? Yes. So minsan meron tayong mga may mga taong may brain tumor at nakakapag-create yan ng abnormal behavior. Kailangang tugunan yon, tanggalin ang tumor at tugunan yung spiritual aspect niya. Kailangan siyang bigyan ng biblical counsel. Okay? So it goes hand in hand. But the priority should be spiritual. So, yun. Doon na natatapos ang aking tanong, ang sagot. Ayun, maraming salamat, Pas. Sunod-sunod yung question ni Arvin. So, ayan, natalakay na. Salamat po. Tayong oras. Kala ko, buong mo. Salamat ulit din, Pas. Very enlightening. And salamat din sa reflections saka sa questions, Arvin. Yung next Pas, basahin ko lang yung question ni Claire. So, member din ng church namin si Claire. So, ito yung question ni Claire. Alam natin na yung mga tao may mental illnesses ay resulta lang din ng man's fall. May chance po ba na maligtas pa din sila? Ito po yung mga taong so-called baliw, kagaya ng mga gumagala-gala sa kalsada at kung saan-saan. And what if dumating sa point na magkaroon ng ganong member sa church? Yung talagang di na nakakapag-isip ng matino at ng maayos. Paano po yun i-deal ng church if ever? Okay. Thank you doon, ano. It is actually an ideal situation, and when I say ideal, it will be a challenge to the church na may member na ganun. Masabi ko lang na ang mga nakikita sa kalsada, may term diyan ang psychology, no. Tawag sa kanila ay vagrant psychotic. Sinabing vagrant, yung mga pag-alagala or yung mga taong grasa. At kapag sinabing psychotic, sabi ko nga kanina, they are moving away from reality. No, yung may hallucinations, illusions, and delusions, sila yon, nakakaranas ng ganun. Pero maraming factors yan. Actually, merong kaming case study before na ang kanyang diagnosis ay undifferentiated schizophrenia. Sorry sa term. Alam kong mahirap siyang ipaliwanag. Pero may mga factors kasi yan. Halimbawa, naapektuhan ba siya ng substance? Masyado bang matindi ang kanyang problema sa pamilya? Nabagok ba siya? Or mahirap ba siyang i-process yung mga problema niya sa buhay? Kailangan kasi nating i-define ano yung baliw eh. Di ba, pwede nating sabihin na ang pananampalatayang Kristiyano ay kabaliwan o kahangalan, di ba? Pero sa pananaw ngayon ng baliw, maaaring yan ay may usaping mental, hindi ba? Kaya nga kapag sinabi nating baliw, yun talagang hindi na nakakapag-isip. Sa katunayan nga, ang baliw ay hindi na gaanong ginagamit kasi masyado siyang, kumbaga, mapang-aping termino, no? Kaya kung halimbawa, dumating siya sa punto na naging member siya ng church, itong assumption ko dyan, dumating sa puntong may matino siyang pag-iisip. So kung makaharap tayo na kagaya niya, and I assume na ito yung mga nasa kalsada, kailangan munang tugunan yung kanilang physical na pangangailangan. Paliguan, pakainin, no? Pagpahingahin ng maayos, at dumating sa punto na sila'y makapag-isip ng maayos at makapagproseso
ng mga katotohanan ng Biblia. Mm. O, halimbawa, assuming na nangyari yon at naging member siya ng church. Ngayon, paano kung bumalik ulit sa ganon? Mm. Lalayuan ba siya ng church? Ang sagot ay hindi. Dahil, ang pananaw natin, ang iglesia ay ospital ng mga makasalanan. At ang mga mananampalataya na winelcome sa iglesia ni Christ ng Panginoong Jesucristo ay dapat nating makatuwang sa pasanin. Bahagi na siya ng katawan ni Kristo. So, kailangan siyang tulungan sa kanyang aspetong medikal, physical, at lalo na spiritual. Di ba? Halimbawa, sumisigaw siya bigla sa church. Mm. Magagalit ba tayo? Hindi. Uunawain natin siya eh. Kailangan nating pakinggan. Sabi sa James chapter 1, you should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. We encourage one another. We admonish one another. You who are strong, sabi sa Romans 14, you who are strong should bear the failings of the weak. Hindi lang yung weak spiritually, but weak physically. Mm. Di ba? So, kung hindi siya nakapag-isip ng matino at maayos, bear with the sufferings of the brother or sister. I mean, siguro, I'm not assuming all things, but sufficing to say na halimbawa siya depressed at hindi siya nakapag-isip ng maayos, pagpahingahin natin, bigyan natin ng pagkain, damayan natin, di ba? So, yun yung mga bahagi, ano. And in history, at naibigay ko ito sa naging lecture ko before, and you will appreciate this, no? William Cooper, the hymn writer na God moves in a mysterious ways, and sometimes when light surprises, no? Tama ba yung spelling ko? Sometimes when light surprises, no? Siya yung gumawa niyan. At alam niyo ang buhay niya, ilang beses siyang nagtangkang tumalon sa isang tulay. Pero hindi natutuloy. Labas-pasok siya sa asylum na kung tawagin ngayon ay mga mental institution. Pero alam niyo, pinagtiyagaan siya ni John Newton. Kaya ano ang paraan niya para makapagpatuloy siya sa pananampalataya kahit pabalik-balik siya sa asylum? Gumawa sila ng all-knee hymns. Yung hymn ay nakapagbigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy at ipanatag niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Sa panahon na siya'y matino, nakapagsusulat sila ni John Newton ng mga himno. So, kung titingnan natin, di ba, kala natin may rhyme and meter lang ang hymns, pero naglalaman siya ng buhay ng isang taong nagpapatuloy sa pananampalataya. So, magandang pag-aralan niyo yan, kwento ni William Cooper. Isa siyang poet, Christian, and hymn writer. Ayan, maraming salamat, Pastor Eman. Baka may follow-up ko doon, Claire. Okay, sige. May sets of questions din ako dito. Pero unahin natin yung question ni Josh. Ayan, basahin ko lang, Pas. May studies po ba how means of graces help mental illness on the onset? I'm just curious kasi maraming surveys and research being done pero wala tayong data how means of graces really helped encourage and lift a person who has mental illness or leading to that. Sa mga program kasi sa office, laging may hope and faith sa mga advices na binibigay ng mga counsel. And yet, pag normal naririnig na payo mula sa hindi counsel ay somehow nare-reject. Thank you, Sister Josh. Ito nga yung isa ring implication ng pagtatalakay ng mental health in the lens of the scriptures. Wala tayo so far wala pa akong nababasa na
scientifically driven, I mean, yung methodology ng science na nag-measure ng effects ng means of grace. Unang-una, means of grace cannot be measured since it is a spiritual work of the Holy Spirit. The only thing that we can say is that when we see a struggling Christian attending church every day, that is an empirical evidence that the Spirit is at work. No? Halimbawa, sa prayer meeting, nandyan siya kahit na may depression siya kagabi or may anxiety siya, that is an empirical evidence, though hindi lang siya formally measured. Amen. But for now, I would say na sana merong ganyang research. At pinsan nga, nangangarap ako na sana meron tayong survey sa mga churches natin. Sino dito ang nakakategorize na ng may mga mental disorder para matugunan natin sila. Di ba? Ngayon na nakakapasok ang mga ganitong category sa church, isa rin siyang magandang recommendation na maging aktibo ang mga iglesia sa pagharap, no, sa mga mental issues. So, yan ang masasabi ko. It is like measuring prayer. Yung effects ng prayer sa buhay ng tao. We cannot measure a non-material aspect, no, which is yung mga faith-based prayer, yung level of spirituality, because we cannot measure the sovereign work of the Holy Spirit, unang-una. But in surveys, maybe we can have a grasp kung halimbawa ilan yung mga nakategorize at ngayon ay continuing faithfully sa isang local church, then that would be a good start, a good thesis title or a good survey title. Amen. Follow up ko lang pas yung sa dulong part ng sinabi ni Josh na sa mga program may mga counsels regarding sa faith and hope. Pero daw sa mga normal na mga payo, parang nare-reject yung means of grace. Kunyari, sa ganitong setup, na kailangan natin yung faith, kailangan natin yung word of God, kailangan natin yung prayer. Pero kapag hindi daw parang formal na counseling, kapag regular lang ang kausap na kapwa believer, at ang kina-counsel ay you need to read the word, prayer, parang nare-reject. Naunawaan ko yan kasi ito'y resulta ng psychologization, yung being psychologized, na apart from an evidence-based approach, there is no effective way of responding to mental disorder. No? Halimbawa, how would you compare the means of grace with cognitive behavioral therapy? Kasi yan ay evidence-based. So, mas tatanggapin nila yon kasi unang-una, there is a licensed professional who would conduct a session for you. Okay? At merong report, merong mga tests, may assessment. So, hindi yan i-reject. But when we say ordinary means of grace, it will not ring a bell to them because they are psychologized. No, they are reliant to scientific methodologies and approaches. No, they would attempt to test the effectiveness of a drug to a human being with mental disorder, but right now, we cannot scientifically test, no, if there is a specific hormone that is a determinant of or causative of a mental disorder. That is an example that those are one of the cases nangyayari ngayon na pinipilit nilang i-measure. But there are things that we cannot measure that we can only understand in the realm of the spiritual. So
we cannot measure faith. We cannot even measure how faithful we are. Magmamatter na lang yan sa eternity, no? So yun, kasama yun sa struggle, sis. Maririnig mo talaga yan. They will not subscribe to a biblical approach, but they will assume that what they are doing is Christian, halimbawa, but their approach is secular. Hindi natin pwedeng i-compromise yung faith natin. Furthermore, we must emphasize the work of the spiritual work of the Holy Spirit in the scriptures alone, though we are respecting the medical approach. So yun nga, we must face the reality that they will reject the means of grace because they are not spiritually discerned. But there is a part of an evidence-based approach that will not compromise our faith. Halimbawa, pagdating sa learning disorder, no? May mga evidence-based approach diyan, no? Sa paraan ng pagtuturo, 'di ba? Lalo na sa mga may autism, may evidence-based din naman 'yan. Pero sapat ba 'yon para sabihing mabuti ang bata at kaya niyang lumaki mag-isa? Hindi. The Bible says that we must be faithful in our parenting. Okay? So those are examples of how we relate with evidence-based approach. Maraming salamat, Pas. May follow-up ka doon, Josh? Sabi ni Josh, the more we need the means of grace talaga because we have these tendencies because we are weak. And basahin ko rin yung sinabi ni John Paul, I am a teacher and I often deal with different students. Some cases, may mga mental health problems. Question pala ito. Akala ko comment. Okay. Sige, basahin ko na pa yung question ni Paul. I am a teacher and I often deal with different students. Some cases, may mga mental health problems. How must I help my students as a Christian teacher? Okay. Thank you for the question. Few hours ago, meron akong dinaluhang fellowship with some Reformed brethren dito sa Cavite. One of them is a teacher. Tapos sinishare niya sa akin na may struggle siya sa kanyang estudyante na may case ng bullying, no? At yun nga, may struggle yung bata, may struggle sa kanyang magulang dahil yung magulang niya ay abusive father at yung mother niya ay concerned sa kanya. Pero dahil sa abuse ng kanyang ama ay nagiging bully siya, parang cycle na siya ng abuse. So, ang ginagawa niya, siyempre, pinapayuhan, as a teacher, nirerespeto niya ang authority ng magulang. Though tayo bilang Christian teacher, what we can do is not to be over competitive as a second parent. Kahit tinuturing tayong second parent, meron pa rin silang magulang as long as they live. Pero bilang Christian teacher, we can spare our time to listen and understand the struggles of our students. Though it might sound ideal kasi sa public schools ngayon, ang ratio ng mga teacher ay maybe 1:40, no? Or 1:50 kung malala na ang number ng mga students sa isang classroom. We cannot minister to them effectively. But a simple listening and simple affirmation that you understand the child is a good sign that is a good gesture of love sa mga estudyante mo. Kasi your role, halimbawa, class advisor ka, di ba? Your goal is for your students to perform well in school, hindi ba? But you're not taking the role as a parent just like their parents. Pero may lugar pa rin ang maayos na pakikinig kasi ang kailangan ng mga kabataan ngayon, assuming na ang mga estudyante mo ay kabataan, ang gusto nila
may tao may kinig sa kanila. Kahit hindi nila kailangan ng payo. Ang kailangan ng kabataan natin ngayon ay yung mga tao makakaintindi sa kanila at hindi palaging sasang-ayon sa kanila. Kasi they are looking for someone that will be their example of their identity. Halimbawa, kung ikaw ay teacher na naniniwala sa homosexuality as a norm or culture, ang pwedeng mo maipayo sa estudyante mo, ipagpatuloy mo lang yung kabaklaan mo, pagiging tomboy mo, and that is not how we must encourage our students. Kung teacher ka, accountable ka sa pagtuturo mo. So, ang ituturo mo bilang Christian teacher ay warranted pa rin ng scripture. Okay? At ang isang mainam na gawin din, not just to listen, but to say a prayer with your student. So, yun, sige, anong gusto mong ipag-pray? Sige, pray tayo. Ganun lang. So, sige, pagpahinga kang mabuti, anak. Kung hindi ka makapag-aral ngayon, sige, maintindihan ko, pero hindi ibig sabihin yan na walang consequence yan. Naintindihan ko, hindi ka makapag-aral sa bahay, nag-away ang magulang mo, wag mong piliting mag-aral ng mahabang oras. Kung ano lang kaya mo, at least nakikita ko, nagtsatsaga ka. Yan. Do not, make yourself over-fatigue. Baka mangyari sa'yo, ma-burnout ka bilang teacher. So, know your limitations, but as a Christian, make it an opportunity kahit sa maiksing panahon to minister to your students. Maraming salamat doon, Pas. Go bro, Paul. Follow up. Salamat, Pastor. Pastor, meron kasi akong conflict sa personally sa minsan sa mga students na meron talagang mental health problem. Like, minsan conflicted ako, paano ko ba sila i-deal? Kasi ang payo ng guidance counselor, and it's SOP naman talaga siya. Kapag mayroong nagpapakita ng signs ang bata ng symptoms, they should be referred sa guidance, and si guidance na ang bahalang mag-refer sa kung kaninong authority sila dadalahin. Minsan sa psychologist na, minsan sa DSWD na kung masyado na malala talaga yung problem and all. Must I step doon sa I guess my question is, must I go beyond doon sa bilang pagbibigay ng advice and actually help my student sa kanilang problem? Or kasi may burden sa akin, I am a Christian, I know the gospel, I can preach to them about the good news, pero there is also a protocol na ganito. So how must I engage with this kind of scenario? Okay, thank you sa pag-elaborate. Sa ibig sabihin ko na know your limitations, bilang ikaw ay bayad na guro, syempre ang focus mo ay turuan ng iyong mga estudyante sa asignaturang ibinigay para sa iyo. At ang goal mo nga ay maintindihan niya ng mga bata. But it is not to say that you will spend your time to evangelize while you are being paid, no? At doon na papasok yung proper delegation. So okay lang na i-refer siya sa isang counselor. Hindi yon compromise ng pananampalataya, no? Halimbawa, may guidance counselor kayo kasi makakatulong din sa iyon para mailaan mo yung lakas mo sa pagiging guro. Pero pwede mong sabihin doon sa bata na dito ako nagsisimba, kung gusto mo talagang makapag-usap tayo ng maayos, dumalo ka at mag-uusap tayo. Pero while you are doing your job as a teacher, i-reserve mo rin yung lakas mo sa mas kailangan, no? Pero yun nga, pwede mong bigyan yun ng open invitation na alam ko ito yung nararamdaman mo ngayon. Alam ba, mga depressed na mga bata, rebellious sa magulang. Ito yung natututunan ko sa church namin, baka gusto mo magsimba.
Mhm. So, ganun. Kahit simple lang, 'di ba? Or halimbawa, sa mga teachers na nagpapa-meeting, halimbawa, deliberation ng report cards, tapos yun lang yung pagkakataon mo na makausap ang magulang. So, Mhm. be honest sa struggle ng bata, at bilang teacher, you're not a messiah to make them pass the subject dahil sa awa. Kundi bilang teacher, dahil itong measurement ng performance ng bata, do not be afraid to tell them na this is your child's performance, and sad to say na uh, ito lang yung nagawa niya. We have to either uh, fail the student or transfer to another school. But sabi mo rin sa magulang na ito ang naikukwento ng anak niyo sa akin, at mas mainam po na mag-usap kayo kung anong problema ng bata, kasi kayo pa rin ang may responsibilidad sa anak ninyo. Nais ko sana na may pag-usap pa sa bata ninyo ng matagal, pero alam kong may magulang siya at binigay kayo ng Panginoon para sa anak ninyo. So ganon. Kasi bro, pagka inisip mo na mas i-evangelize sila than doing your job as a teacher, mapapagod ka, bro. So, know your limits, delegate the tasks to appropriate people, and invite them to attend church. Yung magulang, imbitahan mo sa church. Hindi naman siguro yun proselyting, no? Kasi hindi mo yun ginagawa during your school hours. Pastor, salamat. Natawa ako doon sa proselyting. Kasi issue rin yun di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun during school hours. Meron din kasing mga Christian teachers kaming members at hindi nila ginagawa yun. Though there are partner organizations na magpapasok ng mental health and the faith, pero integrated yun. May mga lectures about faith, faith-based interventions, pero iba pa rin pag church yung proper preaching of the gospel, Sunday school, and pakikipag-usap sa mga mature brethren. So magandang maisip ng church ninyo kung may plano kayong ganyan to reach out sa mga estudyante sa community. Outside yon ng iyong pagiging isang teacher. Yon ay role ng church to evangelize. Okay po. Pero Pastor, may tanong pa po ako kung okay lang. Okay lang. Basta hindi ka pa inaantok. Tanong ko po ay... Nakapikit palagi yan si Paul Ang tanong ko po, kasi may mga bata po talaga na alam mo yun, nasa kultura kasi tayo ngayon ng tinatawag na gender affirming culture Tapos kapag parang nasisense nila na ikaw ay hindi in support with that culture or with their identity na gano'n, is nakaka-affect ka doon sa tinatawag doon sa kanilang mental health. So how can I respond properly without of course compromising yung belief ko and principles ko as a Christian, also not posing myself as a person na dinidemean yung estudyante sa kanilang paniniwala. Ayun po pa. Salamat. Sabihin mo na I respect you as a person created in the image of God. At yun nga, ang lagi natin binibigay doon yung 1 Corinthians 7, na may puwang ang mga makasalanan sa kaharian ng langit, lalo na sila ay nilinis. You were washed, no? Even those who are practicing homosexuality, if they understand the kingdom of God and His righteousness, welcome sila ron. So it doesn't mean that we affirm what they practice. We can respect them as image bearers. Tsaka, will you compromise sa bata na i-affirm mo? So, yan? It's a deception, lalo na sa kanila. Halimbawa, ikaw, teacher ka, estudyante mo,
Ano bang pagkakaintindi mo ng gender? Sino nagturo sa'yo? Paano mo nasabing ikaw ay hindi babae? Mhm. Ang mga kabataan ngayon, lagi nilang sinasabi, feeling ko, feeling ko. Ang tao, hindi lamang nabubuhay sa damdamin, kundi sa paniniwala. Kaya ang tatanong natin sa kanila, sino nagturo sa'yo niyan? Anong tinuro sa'yo ng magulang mo? Mga ganyan. So, ang gender affirmation na hindi na bago sa psychiatric community ay hindi natin dapat na pagtiwalaan or isubscribe, kundi sa mahinahon at hindi pababawin, kundi sa matyaga nating pakikipag-usap, matutulungan natin ang bata. Lalo na ang bata ay maraming damdamin na hindi nila alam kung anong kanilang ginagawa. So, tulungan natin sila na maintindihan yan. Sabihin mo, anak, ito ang paniniwala ko na dapat alam mo na ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang pagiging babae o lalaki ay ayon sa pagkalikha sa iyo, hindi ayon sa damdamin mo. Yun. So, mahirap siyang sabihin, alam ko, pero bilang teacher, dapat if you will err, lalo na sa panahon natin ngayon na gender affirming na nga always err on the side of mercy or on the side of compassion, na kailangan mong harapin ang consequences ng pananampalataya, na kahit i-persecute ka pa ng mga co-teachers mo na, di ba, sabi ng principal natin, i-affirm kasi ayon yan sa Gender and Development Protocol. Sorry ma'am, ito po ang pananampalataya ko. Hindi ko pwedeng i-kompromiso. Alam ko na mahirap ito para sa department natin, but let me err on the side of compassion. So yun, pagka naintindihan naman ng bata, ang bata mismo magtatanggol sa'yo Tsaka dapat din may aspeto na makausap pong magulang. Bagay na yun. Ayun, Pastor, wala na po. Big help po siya sa akin. Thank you po. Ayan, salamat, bro. So, 10:55. Kaya pa ba, Pas? Kaya pa. Nako-conscious na ako kasi natutulog na rin yung anak ko Andyan ba sila? May misis? Magkaiba sila ng kwarto. Okay. Sige. Okay lang. Sige. Ano tayo? Perhaps, Pas, eto na lang. Yung question ko naman, siguro final na to, Pas. Tapos, after this, pwede tayo mag-pray. Hindi ko siya makompose ng isa lang. So, parang set siya ng questions. Pero, parang isa lang. Pang 11 p.m. yung... 12. Sige. Ayan. Pero by the way, siguro bago ko, send ko na lang, Pas. Ayan. Pero bago ko basahin siya, very helpful, Pas, yung nabanggit mo kanina. Tapos yung sa podcast before, nabanggit mo na si Jesus, yung perfect example ng mental health, yung perfect man. Tapos hindi tumitigil sa paggaling dun sa pagiging mentally healthy, sa description ng mundo, kung hindi sanctification, yung end goal, worship, yung end goal, kasi yun yung pagiging more Christ-like. So ayan, very appreciated yun, Pas, kasi parang napaka-fresh nung ganung language. Pero nandun na talaga siya sa scripture hindi siya bago. Nandun na talaga. So anyway, Pas, ito yung isang question. Again, hindi ko ibig sabihin na isa-isahin siya, Pas. Pero parang so totoo ba na
mas marami yung depressed ngayon, mga Gen Z, mga millennials, kaysa sa past generations. May mga ganong mga nababanggit, parang mas enduring dati, ngayon parang mas tinatawag snowflakes. Totoo ba yun or hindi? Saka yung tendency ba toward depression, nakadepende ba siya largely sa level ng mental endurance or mental strength? Totoo ba yun or hindi naman? Tapos related din siya, may mga tao ba na hindi na de-depress? Thank you, Pastor Joseph. Okay lang. Thank you. Depression has been there all along since the fall. And we can say that statistically speaking, depression is increasingly evident sa ating generation. Kasi may statistics. But the reality of depression has always been there since the fall of man. No, there are people who are enduring sufferings in this life as an ordinary experience, no, and we have so many levels of depression. So I would say na it has been ordinary all along. And what the mental health movement did is to clinicalize or medicalize depression. Kaya merong tinatawag na mga depressive disorder, like major depressive disorder, kailangan 2 weeks mo siyang nararanasan or sobrang tagal. Minsan dahil sa gamot kaya ka nade-depress or shared. Yan ang epekto ng categorization. And yan nga, sabi ko nga, while depression is part of our ordinary experience, ginagawa na siyang medicalized. Kaya may nakakategorize. At sa typical conversations, you will hear like this, no? Nade-depress ako at meron akong depressive disorder. Sa una, it sounds ordinary, but the temptation is they will look for symptoms that will tell you na meron kang disorder. At kapag sinabi mo na yung latter part, ano na yon? Meron ka ng clinical diagnosis. But the truth is, yes, merong category, but treating and overcoming depression is already given, lalo na sa scripture. No? Because ultimately depression is a disposition of life. It is yung key behaviors diyan ay hopelessness or worthlessness or helplessness, and then loss of interest, no, and yung mga suicidal ideations. Yan. So yan yung mga key behaviors or symptoms na part ng diagnostic criteria. Sabi nga doon, either of the 3 key factors plus 2 or more factors ng diagnostic criteria, meron ka ng depression, major depressive disorder. So yan, disposition, functioning, yan. Disposition, paniniwala mo sa buhay, paniniwala ng isang depressed sa tao, wala ng pag-asa, wala ng kasaysayan kanyang buhay, wala ng tulong siyang makukuha, ano? And to treat depression is cannot be done by mere mental endurance. Sa panahon ni Viktor Frankl, yung Jewish survivor ng Holocaust, 'di ba? Kinuha niya yung sense of purpose, 'di ba? Yung tinatawag na yung therapy of purpose, logotherapy, no? It is not just mental strength or mental endurance. It's a disposition of the will. Not by mere disposition, but partly physical.
Okay? But it is not dependent on that or reliant on sheer will. Mhm. Kung ang Kristiyano magsasabi nun, you're a Pelagian. Di ba? Enough that we can be saved. Di ba? Ah, Our mental endurance has been, di ba, corrupted by sin. That is why whatever we do to come out from depression is always missing the mark. mhm. Yes. So, sa huli, may mga tao bang hindi nade-depress? May mga taong hindi sobrang nade-depress. Pero lahat ng tao nade-depress. Mhm. Yes. By just reading the Psalms, it will tell you that people oftentimes, maybe perhaps sometimes, they feel that God is not present, or they feel that the God is turning his face from them, or they feel like they are in Sheol, di ba? They are Mhm. disoriented, Mhm. and that is a disposition, but they know that there's a God, di ba? Kaya nga may mga practical atheists na magsasabi na kung may Diyos talaga, bakit naghihirap ang tao? Pero meron silang thinking and belief tungkol sa Diyos. So dumadating tayo sa point of disorientation because of suffering. Mhm. Okay? But the Christian knows well when or to whom he will return. At babalik siya sa mercy ng Diyos. 'Di ba? Sa kanyang pagliligtas. So, the depression might be situational and ordinary. Ordinary doesn't mean that we are oversimplifying depression, ha? Mhm. The suffering is real, and it might be severe or moderate or mild. But when I say that Christians can be depressed too, means that God has provided grace to overcome depression, not by mere mental endurance or mental Mhm. strength. It is spirit-filled strength, Yes. spirit-filled uh, endurance, no? Kaya nasasabi natin sa Philippians 4:13 na I Mhm. can do Yes. all things through Christ who strengthens me. And that strength is coming from the Spirit of Christ, which is the Holy Spirit. Yun. Amen. Salamat, Pas. Sa mga clarifications, no? Ah, napakagandang discussion. Ayan, sige, para pwede nating i-end na dito. So, I think marami pa talagang pwede tayong pag-usapan sa maging discussion. Ang gagawin na lang natin, invite natin si Pastor Emma next year sa ARBC. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi mahirap ako maimbitahan ng linggo eh. Eh, Mag- may ano ka ba, Pas? May kahalilinan ka ba? let's see. May Let's see. mga Okay. ginagawa kaming plano. I have to delegate things to other men para makabisita rin sa ibang mga churches. But syempre, I have a sheep to feed. So, kailangang mag-minister muna. And when pwede na mag-delegate, then I can visit your church. Agahan namin invite, Pas, para makapag-prepare. Sige. Ayan, sige po. Salamat ulit, Pastor Eman. Manalangin tayo.